Yes, good morning, Mr. Jess, ako yung aking subscriber. So, ito yung simple na paliwanag para kumuha ng safe man hours. Okay, very basic lang po, okay? So, kung mapapansin nyo, um, meron tayong, okay, 50, let's say you have a 50 workers working at 8 hours a day and 26 working days in a month. So, ang safe man hours niyan, paano niyo po makukuha yan? Ang safe man hours niyan is kukunin niyo sa HR yung manpower list or yung workers list. So, for example, you have 50. Okay, si 50 ba, ilang oras ba siya nagtatrabaho sa isang araw? So, of course, very basic. Kung ilang oras siya nagtatrabaho, i-multiply niyo po siya. So, i-multiply nyo si 50 sa 8 hours para nyo makuha yung total hours. Tapos, ilang araw siya nagtatrabaho. So, mostly, isang buwan. So, meron kayong day off na isang araw. So, 26 days. Okay? Sa isang buwan, 26 days. Normal po yan sa days ng trabaho. So, 50 workers into 8 hours into 26 days. Equivalent to 10,400 man-hours, safe man-hours. Okay guys, yan po ang safe man-hours nyo. Well po, mayroong mga tanong na, Sir, paano po ba kung mayroong overtime? So, hindi lahat ng workers nyo nag-overtime. So, ang gagawin ninyo is kukuha kayo ng data kay HR. Okay? O kung sino yung gumagawa ng payroll. Okay? Mostly, dito kasi sa ibang bansa, HR ang nagkagawa ng payroll. So, kunin nyo yung exact na overtime at the end of the month at ibibigay niya sa inyo. For example, meron na kayong 10,400 man hours at meron kayong 3,000 na overtime. Okay? Ipa-plus nyo ngayon siya. Sorry. Ipa-plus nyo ngayon siya dito sa 10,400 man hours. John, ang sagot dyan is yun na yung total safe man hours ninyo. Okay guys? So, yun lang po. At kung may comment kayo, please comment nyo lang below. Salamat guys. Gawa tayo ulit ng video later on.